Marami sa ating kababayan ang tumatangkilik sa mga motorcycle taxis tulad ng Angkas, Joyride at Move It. Ngunit ang naturang mga app-based motorcycle taxis ay nananatili pa rin nasa pilot study sa loob ng nasa 5 taon. Kaugnay nito, nananawagan ng isang commuter group sa kinauukulang tanggapan ng gobyerno na magkaroon na ng batas hinggil dito. Sana maisabatas na yung operasyon ng MC Taxi para sa ganon ay graduate na ito from a pilot test status, no? At ma-regulate na po ng tuluyan, no? Magkaroon po ng clear guidelines, no? Sino ang magbibigay ng prangkisa, saan gabiyahe, at mga standard of safety, insurance, etc. Para sa ganun ay meron ng sinasandalang batas. Sa taya naman ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sinabi ni Attorney Ariel Inton na 200,000 sa ating kababayan ang tumatangkilik sa motorcycle taxi. Dapat naman na aniya matugunan ang status nito dahil maraming transport service ang naaapektuhan. Medyo pumapalag na, hindi lang medyo, talagang pumapalag na at nagpapresko na sila, meron na silang linulutong demanda, yun mga ibang naapektuhan na transport denomination. Taxi, tricycle, even UV Express, umaalma sila na, okay, pumayag na nga kami ng pilot test kasi may limit yung number of riders. Pero kung dadagdagan nyo pa to, abay, apektado yung hanap buhay namin. Natural, parang nababawasan o kinakain yung kanilang pasahero. So, ayaw nila yon. Dagdag naman ni Inton, hindi sila tuto sa pagpasok ng iba pang player sa motorcycle taxi basta't magkaroon muna ng batas dito. Sa ngayon, nasa 30,000 riders ang kabila sa nag-ooperate ng motorcycle taxis sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivine Gracia, SMNA News.